usapang Israel at Palestine, or Israel versus Hamas, or Israel versus Arab nations. So do sa previous videos, pinag-usapan natin yung history ng conflict at sino ba yung mga involved dyan. And dun sa second video naman ay in-explain ko saan nanggagaling yung ideology ng yung support for Israel doon sa ginagawa nila ngayon na reclaiming yung land ng Palestine, quote-unquote reclaiming. No? Ang tawag naman ng iba ay colonization yung ginagawa or invasion. So, iba-iba yung view, depende. No? So, in-explain ko doon sa video, doon sa pangalawang video, yung ideology and yung theology ng dispensationalism na number one na naka-influence doon sa pananaw ng mga tao with regards to that. No? So ngayon, dahil nga doon sa theology na yon ng dispensationalism na may backing up ng may backup ng Zionism as a political ideology. So maraming mga Christians, ang tingin nila kapag binabanggit yung modern Israel, na-associate nila yan agad doon sa biblical Israel. No? So kaya nung pumutok yung conflict between Israel and Hamas last year, or even other times, no, laging may makikita natin sa social media yung mga Christians mabilis mag-post, no, na I support Israel or let's pray for Israel. No, sa akin naman ang reaction ko sa mga ganyan, ang una kong tanong is, which Israel are you supporting? No? Kasi kahit yung Israel na nakikita natin ngayon or yung Jewish state, marami ring mga factions or iba-iba rin sila, no? Iba-iba, mahati-hati din yan. No? So iba-iba yung mukha ng Jewish people even now, no, sa modern times. So kaya mahirap isipin na yung modern Israel ngayon ay still yung biblical Israel na nababasa natin sa Biblia. Nonetheless, hindi pa rin maiwasan yung iba na i-interpret yung Bible literally according to them, no? Na literal yung kanilang interpretation, na lahat ng prophecy sa Bible ay tungkol yan sa modern Israel, no, na nakikita natin ngayon. In spite the fact na iba-iba nga yung Israel, no? So merong conservative, merong orthodox, merong liberal, merong yung mga ganon. So pag-usapan natin dito sa video na to, ano bang ibig sabihin pagka sinabing I support Israel or I pray for Israel, no? So ibig bang sabihin na yung support for Israel should be unconditional, no? Kahit na mali na yung ginagawa nila, support Israel pa rin tayo kasi kalooban yan ng Panginoon or plano yan ng Diyos, no? Parang ganon. So sa akin, yung magandang balikan natin, ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa bansang Israel. So yung iba, tinitrace nila yung origin ng Israel dun sa calling kay Abraham, no? Dun sa Genesis chapter 12, 1-3, na sinabi doon, I will make your name great and I will make you into a great nation and I will bless you and I will bless those who bless you and curse those who curse you. No? Essentially, yun yung, yung promise. Kaya lang, yung promise na yun, merong kasamang responsibility yun, no? Hindi yun unconditional. So, merong obligasyon si Abraham doon to bless the nations. No? Kasi sabi doon sa verse 3, through you, I will bless all the nations of the earth or all families of the earth. No? So, and even yung word doon na nations, hindi yun kagaya ng modern notion natin ng nation states na yung nationalism and civilization, citizenship, etc. ng modern civilization. No? Iba yung ibig sabihin doon ng nations is basically people who are different from your clan or from your community. No? So yun yung tinutukoy na nations, or in other words, yung other people or strangers. No? So kaya yung promise na yun to bless Israel is actually a part of the bigger plan. No? Yung bigger scope or scheme of recovering yung creation, yung by starting with Abraham and his children and his children's children. So kaya mahirap isipin na bless Israel lang or I support Israel lang without taking into consideration yung obligasyon din ng Israel to other nations. Kaya all throughout the Old Testament makikita natin yan na every time na iisipin ng Israel na exclusively property nila
Yahweh Adonai. Lagi silang nire-remind ng mga prophets na hindi nyo property si Adonai, no? Hindi nyo property si Yahweh. He is the God of the universe. He is the God of all creation. So kaya sa Biblia, meron ding way si God of saving other nations din, no? And it just so happen na yung Biblia na naisulat is written by Jewish people. So sa perspective yon or sa point of view yon ng Israel, ng people of Israel. So but if you look at, some other prophecies, like for example the book of Jonah, no, if you look at the book of Jonah, you will see there na ang calling kay Jonah is to preach or proclaim salvation to the people of Nineveh, who are actually the ancient enemies of Israel. No, kaya ayaw ni Jonah na sumunod, di ba? Parang mas gugustuhin pa niya na una sinubukan niya mag-travel, no, westward, no, to avoid Nineveh. No, nung hindi niya magawa dahil nagpadala ang Diyos ng bagyo, so sabi niya, itapon niyo na lang ako sa tubig. He would rather die than, ask the people na dalhin siya sa Nineveh. No, tapos nung nasa tinapon na siya ng mga tao, ng mga crew sa dagat, kinain siya ng isda, dinala siya sa Nineveh. So wala siyang choice, right? So and even nung nandun na siya sa Nineveh, parang gusto niyang isabotahe yung sarili niyang ministry, no? Na parang yung kahit yung preaching niya parang hindi sincere, di ba? Half-hearted na sinabi niya lang na in 40 days God will destroy the city. And then, umalis na siya doon sa city, nantay niya na kung paano di-destroy ng Diyos. Nung hindi sinira ng Diyos yung city dahil nag-repent yung mga tao, they repented and they prayed, they fasted kasama yung mga animals. So, pinatawad sila ng Panginoon, niligtas sila, hindi sila winasak. So nagalit si Jonah, di ba? So from there makikita mo yung attitude din, na it's actually a critique dun sa mindset na ang blessing is exclusively lang para lang sa isang grupo ng mga tao. No, na parang dun sa story ni Jonah makikita natin na ang blessing hindi lang para sa kay Jonah at dun sa bayan niya, but it's actually the plan is actually to save all other nations and people. So that's what we can learn from that story, Kaya nung nagalit si Jonah sa Diyos dahil mabait ang Diyos, imagine yung prophet nagalit sa Diyos dahil mabait siya. Sabi ng Diyos kay Jonah, wala ba akong karapatan na iligtas yung mga inosente, kahit yung mga hayop. So that's what we will see in the Old Testament. Na yung Diyos ng Old Testament or yung Diyos na nagpakilala kay Abraham is the God who is concerned for the orphans, the widows, the poor, the weak, the marginalized, the outcasts, even the strangers. Gusto niyang iligtas sila, gusto niya silang lumaya doon sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila. So, ngayon, babalikan mo ngayon yung modern Israel, and then sasabihin mo ay support Israel. Siguro magandang tanong, anong klaseng Israel yung sinusupport mo? Anong klaseng Israel yung gusto mong isupport? Dahil lang ba doon sa kanilang pangalan na Israel? Na kahit yung flag ng Israel ngayon parang naging object na ng idolatry. Na parang you can see it everywhere, na parang pag binanggit yung Israel, parang they are someone na untouchable, na kahit ano pwedeng gawin nila, So hindi ganoon yung yung makikita nating Israel sa Biblia, na yung Israel sa Biblia na ang calling sa kanila is to bless the nations. Another thing, pagka nagkakasala ang Israel sa Bible, pinaparusahan din sila. Kaya may mga prophets na nangangarap sila na makabalik dun sa home, dun sa land nila. Kasi yun yung concern ng Israel at that time. They were punished by God. They were exiled. Kasi nga, they were unfaithful dun sa covenant . So dahil they violated the covenant between God and them, so pinarusahan sila, kaya na-exile sila. So because of that, kaya yung mga tao sa Old Testament, gustong-gusto nilang makabalik sa land. Gustong-gusto nilang umuwi kasi they see themselves as displaced, they are vulnerable, they are living a precarious life, na wala silang sariling home, wala silang sariling country. So yun yung nila, yun yung life nila. They were vulnerable and weak. Kaya ang panalangin ng mga prophets, ibalik sila or bigyan sila ng land, Kaya lang dahil unfaithful ng Israel, kaya yung kanilang exile naging perpetual, na after masira yung Davidic dynasty,
No? Mukhang hindi na sila nakabalik doon. Kasi kahit after the exiles, doon sa book na Ezra and Nehemiah, when they tried to rebuild Jerusalem, so hindi talaga fully na-rebuild yung Jerusalem. And they were still under foreign rulership ng Persia. And then later on ng Greeks. And then later on by Romans. So kaya yung mga prophets sa Old Testament, they are always longing for the time na magkaroon sila ng place, no, na hindi na sila under or subject sa any other ruler or kingdom, kagaya ng mga empires at that time. So kaya yung promise of God's kingdom, they were longing for that. So ngayon, yun yung magandang tignan natin kapag pinag-uusapan yung topic ng I support Israel. No, what kind of Israel are you supporting? Ito ba yung Israel na secular, na walang takot sa Diyos at hindi kumikilala sa covenant? No? So at gumagawa ng mga crimes against humanity and yung mga convicted as war criminals, no? So tinawag ba tayo ng Biblia to support that? No? So yun yung magandang tanongin natin. And sometimes yung mga tao parang pag kinriticize mo ang Israel, parang kumakalaban ka sa Diyos, no? Parang ganoon ang tingin, no? Kasi nga in a way naging idol na yung yung Israel as a people, as a name, as a brand, no? So effective yung yung ganong style nila ng promoting yung kanilang identity, no? Na to the point na yung mga tao parang sinamba na yung yung pangalan na yon. Pero again, balikan natin yung sinasabi ng Biblia, yung mga prophets sa Biblia. Ano ba yung sinasabi nila when they say Israel? No, is it the Israel na malayo sa kalooban ng Panginoon, o yung Israel na who are willing to repent and go back to their relationship with God, no? So yan yung magandang tignan. Siguro sa susunod na video, pag-usapan naman natin yung paano nakikita ng New Testament writers yung Israel at their time, no? Kasi nga hindi na kompleto no, yung kanilang restoration sa Old Testament. So ano na nangyari doon sa Israel na yon pagdating sa New Testament, especially kay Jesus Christ, no? Na si Jesus Christ ang nakikita na fulfillment ng mga prophecies about Israel, na siya na yung siya yung bagong Son of God, or siya na yung Son of God na dineclare, and siya na yung dineclare na King after David, no? So kaya magandang tignan nyo, no, how Jesus Christ fulfills yung mga prophecies na yon. So kung gusto talaga ng literal na interpretation ng prophecies, so bago tayo tumalon sa modern Israel, tingnan muna natin ano ba yung Israel na sinasabi sa Bible, no? So yun yung muna yung pag-usapan natin. So kaya yun muna yung masasabi ko sa video na to. So maraming salamat sa pakikinig. So, kita tayo ulit sa susunod.